LNPOV. Lumipas ang isang linggo, at naging maayos ang kalagayan ko sa piling ng pamilya ni Dexter. Nakakatuwa kasi lagi akong tinuturuan ng mama ni Dexter kung paano magluto, at mag-bake ng cookies and cakes. Tinutuo talaga ni Dexter ang mga sinabi niya. Kinabukasan nang sabihin niyang bibilhin niya ang lupain at ang coffee shop, ay nakipagkita ito sa may-ari at binili agad ang lupa at coffee shop. Ipinangalan niya rin ito sa akin. Nandito ako ngayon sa coffee shop, kasi pinarenovate ni Dexter ito. Pinalalakihan niya yung opisina, para daw pwedeng lagayan ng single bed, at sala set para daw katulad ng opisina niya sa ospital. Napagdesisyonan ko na walang papalitang trabahador. Nakakatuwa nga kasi ang saya ng mga katrabaho ko, dahil ako na ang may-ari ng coffee shop. Para ko na rin kasi silang pamilya. Tapos na ang renovation, at kumpleto na ang mga gamit sa opisina mo. Ang galing talaga ng Papa Dexter mo, walang imposible, nagawa lahat sa loob ng isang linggo. Kailan mo bubuksan ang shop? Tanong ni Alex. Bukas din bubuksan na natin ito. Gusto din ni Dexter na magbigay ng discount at freebies sa mga customers, sabi ko. Hala sila di may ribbon cutting pang magaganap. Tanong ni Jordan. Parang ganun na nga. Excited ang pamilya ni Dexter lalo na ang mama niya. Oo nga pala, maaga akong uuwi, kasi magbe-bake kami ni Mama Letty para sa mga giveaways para bukas, sabi ko. Sis, kainggit ka talaga. Pero deserve mo lahat ng nangyayari sa'yo. Pinag-pray ko kaya na mangyari sa'yo yan. Ang makatagpo ka ng mabubuting pamilya, syempre bukod sa amin ni Jordan, sabi ni Alex. Oo nga, once na ikasal ka kay Dexter, ay matitigil na ang kasamaan ng pamilya mo. Mawawala na sila ng karapatan at kontrol sa'yo, sabi ni Jordan. Tama kayo. Alam nyo bang sobrang saya ko nitong mga nakaraang araw, kasi, napatigil ako sa pagsasalita, dahil sa may biglang pumasok sa coffee shop. Ellen, sigaw ni Mark. Anong ginagawa mong lalaki ka dito? Galit na sabi ni Jordan. Ellen, nabalitaan ko na binibenta ang lupain nyo. Gagawa ako ng paraan para mabili ito. Hihingi ako ng tulong sa magulang ko, kumunat ang noo ko sa sinabi ni Mark. Bakit mo naman gagawin yun? Tanong ni Alex. Kayo ba si Ellen? Pwede ba umalis kayo? Si Ellen ang gusto kong makausap, sabi ni Mark. Aba, ang kapal din ng apog mo ano? Sabi ni Jordan. Huli ka na nabili na ni Dexter ang lupain na ito, at si Ellen na ang may-ari ng coffee shop na sabi ni Alex. Ellen, hindi ko pinatapos pa ang sasabihin ni Mark. Umalis ka na, Mark. Ayaw kitang makita. Hindi pa ba maliwanag sa'yo nung huli tayong mag-usap? Gusto mo bang magwala na naman ang asawa mo? Isa pa, Mark, wala ka nang aasahan sakin, masaya na ako kay Dexter at sa pamilya niya. Kaya parang awa mo na, huwag mo na akong guguluhin pa. Galit na sabi ko. Ellen, ako na lang ulit. Kaya ko namang tanggapin ang bata. Makikipaghiwalay ako sa ate mo. Ellen, mahal na mahal kita, sabi ni Mark. Tumalikod ako sa kanya, at aalis na sana ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Hindi ko napigilan na sampalin siya. Sabi ko na nga ba, at dito ka pupunta? Hindi ka na talaga mapagkatiwalaan, at ikaw malantad kong kapatid, bakit ba nilalandi mo pa ang asawa ng may asawa? Sigaw ni Ate Karen, nakakarating lang. Hindi ko siya pinapakialaman ate, sagot ko. Si Mark ang biglang pumunta dito, kaya pwede bang itali mo ang asawa mo para hindi makawala? Pag-alagala ang alaga mo, sabi ni Jordan. Fair na, at marami pa tayong gagawin, pag-aaya ko sa mga kaibigan ko. Aba, ang lakas ng loob mo na talikuran ako. Porket ba may nauto ka ng lalaki? Hindi pa ako tapos sa'yo, Ellen. Sigaw ni Ate Karen dahil tinalikuran ko na talaga siya. Nagulat ako nang sinabunutan niya ako. Bitawan mo ako, sigaw ko. Karen, tama na. Narinig kong sigaw ni Mark. Pagkatapos ay binitawan ako ni Ate Karen, kaso sobrang lakas ng pagkakatulak niya sakin. Napalakas ang pagkakabagsak ko sa sahig. Ellen, sigaw ni Alex at Jordan. Bigla namang sumakit ang tiyan ko. Ellen, may dugo ka, sigaw ni Jordan. Napatingin ako sa hita ko, at nakita ko na may dumadaloy na dugo dito. Ang baby ko. Iyak na ako ng iyak. Dadalhin ka namin sa ospital. Sigaw ni Alex. Binuhat ako ni Alex at isinakay sa kotse. Unti-unti nang nawalan ako ng malay.
Sobrang sakit ng katawan ko nang magising ako. Nakita ko si Dexter na nakayuko sa kama ko. Napansin ko na nasa ospital pala ako. Napasigaw ako nang maalala ko ang baby ko. Ang baby ko. Sigaw ko. Nagising si Dexter at lumapit sila Alex at Jordan na nasa couch. Sweetie, sabi ni Dexter. Dexter, ang baby natin. Ayos lang siya diba? Ang baby ko, iyak ako ng iyak. Sweetie, huwag ka nang umiyak. Ayos si baby. Mabuti na lang at binigyan ka ng gamot na pampakapit ni Faith. Malakas na ang kapit ng baby natin. Kaso kailangan mong magpahinga sa ospital, para maobserbahan pa kayo ni baby. Paliwanag ni Dexter. Napaiyak akong lalo. Ano ka ba? Sabi nang huwag ka nang umiyak makakasama pa sa inyo ng anak mo yan Ang kulit mo, sermon ni Jordan. Umiiyak lang ako kasi sobrang saya ko. Kala ko mawawala ang baby ko, sabi ko habang umiiyak. O siya alis na kami. Nakita na namin nagising ka, at alam naman namin na aalagaan ka ni Dexter, sabi ni Alex. Salamat sa inyo, sabi ni Dexter. O siya bukas na lang ulit. Pagod na ang bakla. Nag-Incredible Hulk ba naman Nakakagulat kung paano kanya nabuhat, sabi ni Jordan. Tumigil ka na nga. Sa sobrang galit ko kay Mark. Gusto pa kasing buhati ni Mark si Ellen Ayan lumabas ang pagkalalaki ko, natatawang sabi ni Alex. Thank you sa inyo, sabi ko. Kumaway lang sila at saka umalis. Mabuti na lang at nandun ang mga kaibigan mo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kung may nangyari sa inyo ng baby natin. Huwag ka nang mag-alala, hindi ka na nila magugulo pa, sabi ni Dexter. May itatanong sana ako nang biglang may pumasok sa kwarto. Ellen, apo ko kamusta ka na? Tanong ni Grandma nakakarating lang kasama si Grandpa at Kuya Oliver. Ayos na po ako, sabi ko. Ang baby mo? Tanong ni Kuya. Ayos din ang baby Kuya, sagot ko ulit. Ano ba ang nangyari apo? Bakit nakakulong si Karen at Mark? Tanong ni Grandpa. Kumunat ang noo ko at tumingin ako kay Dexter. Pinuntahan po siya ni Mark sa coffee shop, at sinundan ito ni Karen. Sinabunutan ni Karen si Ellen, dahil sa selos hanggang sa may tulak si Ellen at mapaupo sa sahig. Ako po ang nagpakulong sa kanila. Alam nila na buntis si Ellen, pero sinaktan pa din nila. Isa pa anak ko ang muntik nang mawala sa amin, kaya nararapat lang na pagdusahan nila iyon, paliwanag ni Dexter. Huwag kayong mag-alala, suportado ko ang ginawa mo. Sobra na ang ginagawa nila, sabi ni Grandpa. Kaya lang Dexter, dapat simula ngayon bantayan mo pa din ng maigi si Ellen. Kilala ko ang mga magulang ko, panigurado pupuntahan nila si Ellen. Baka masaktan pa ni Mama si Ellen, sabi ni Kuya. Naisip ko na yan kaya nga tumawag na ako sa kaibigan ko, para magpadala ng bodyguard para kay Ellen, sabi ni Dexter. Tama yan apo, mapapanatag na ako, sabi ni Grandpa. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nakikinig lang ako. Wala naman akong pakialam kung ano ang gawin nila kay Ate Karen at Mark. Hindi rin ako natatakot, kasi alam ko paprotektahan ako ni Dexter. Habang nag-uusap sila, ay napahawak ako sa tiyan ko. May masakit ba sa iyo apo? Tanong ni Grandma. Napatingin silang lahat sa akin, at napatawa ako sa reaksyon nilang lahat. Nakakatawa ang reaksyon nyo. Nagugutom lang po ako Grandma, kaya ako napahawak sa tiyan ko, sabi ko. Kainis ka apo, natatawa ka pa. Akala namin may masama nang nangyari sa'yo, galit na sabi ni Grandma. Naku kung di ka lang buntis, pipitikin ko yung ilong mo. Nakakanerbiyos ka. Kahit kailan talaga ang kulit mo pa din, sabi ni Kuya. Sorry po, nakangiting sabi ko. Sweetie, ano bang gusto mong kainin? Tanong ni Dexter. Gusto ko ng alupihang dagat na luto sa butter, yung madaming butter ha. Tapos isasawsaw ko sa suka, natatakam na sabi ko. Naku lagot ka Dexter, nag-request na ang buntis. Maghanap-hanap ka na ng bilihan ng seafoods, sabi ni Kuya. Napakagat ako ng ibaba ng labi ko. Don't worry sweetie, give me an hour, sabi ni Dexter at saka hinalikan ang noo ko. Kayo na pong bahala kay Ellen, aalis lang po ako saglit, sabi pa ni Dexter sa kanila. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin si Bunso at ang baby nyo, sabi ni Kuya. Umalis si Dexter at nagpaalam ako sa grandparents ko na matutulog. Dexter POV.
Bumili ako ng alupihang dagat sa kakilala ko. Mabuti na lang at may kakilala ako na may-ari ng isang tindahan ng seafoods. Actually kakilala ni Mama ito, dahil sa palaging bumibili si Mama dito, at naging kaibigan niya na ang may-ari nito. Pagkatapos ay dumiretso ako sa bahay. Pagpasok ko ng bahay, ay naabutan ko si Mama na nasa sala kasama si Seb. "O bakit nandito ka? Bakit mo naman iniwan si Ellen? Sino ang bantay niya?" Sunod-sunod na tanong ni Mama. "Dumating po ang grandparents at ang kuya niya, Ma, paluto naman po ako nitong alupihang dagat. Nagre-request po kasi si Ellen, at gusto niya daw po ay madaming butter," sabi ko kay Mama. Ganun ba? Akin na yan at nang maluto ko na. First time kong mag-buttered alupihang dagat," sabi ni Mama sabay tawa. Kinuha nito sa akin ang alupihang dagat, at saka pumunta ng kusina. Umakyat ako sa kwarto ko, para kumuha ng mga gamit ni Ellen. Napahiga ako sa kama namin, dahil sa sobrang pagod. Nataranta ako nang isugod sa ospital si Ellen kanina. Mabuti na lang at walang nangyari sa kanya at sa anak ko. Napapikit ako sa galit ko sa mag-asawang iyon. Naalala ko na naman ang sinabi ni Jordan. Kakatapos ko lang ng isang operasyon, at kakalabas ko lang ng operating room nang may lumapit sa akin na nurse. "Doc, pinapatawag po kayo ni Dr. Rosales sa opisina niya. Sabihin ko daw po agad sa inyo na need daw po kayo dun ASAP. Isinugod daw po ang girlfriend niyo," sabi ng nurse. Napatakbo naman ako at hindi na sinagot pa ang nurse. Nagpunta ako sa kwarto ni Faith. Dali-dali kong binuksan ang opisina niya, at naabutan ko na nilalagyan ng dextrose si Ellen. Nandun din ang mga kaibigan ni Ellen. Napansin ko na may mga dugo si Alex. Anong nangyari? May nangyari ba sa mag-ina ko? Natatarantang tanong ko. Okay na ang mag-ina mo. Kailangan ko lang obserbahan pa ito, kaya kailangan pa muna niya magstay dito ng at least 3 days, para masigurado ko na walang komplikasyon ang nangyari kay Ellen, sabi ni Faith. Ano ba ang nangyari? Tanong ko sa mga kaibigan ni Ellen. Pumunta kasi dun si Mark, at nagmakaawa na balikan siya ni Ellen. Na-stress si Ellen kasi ayaw umalis ni Mark. Nasample nga ni Ellen si Mark eh. Tapos dumating ang Bruhildang Karen na yun. Sinundan pala ang asawa niya. Sinabunutan ni Bruhilda si Ellen, nahirapan kaming awatin ang ate niya. Hanggang sa itulak si Ellen, at malakas na napaupo ito sa sahig, paliwanag ni Jordan. Sobra ang galit ko sa ginawa ng mag-asawang iyon. Lumabas ako ng opisina ni Faith, at tinawagan ko agad si Tony. "Hello," tanong ni Tony. "Kailangan ko ng tulong mo bilang abogado. May papasampahan ako ng kaso. Gusto kong masampahan sila ng kaso, at gusto ko hanapan mo ng butas para makulong ng matagal. Isa pa gusto kong masira ito sa mga trabaho nito," galit na sabi ko. "Aba mukhang sobra ang galit mo. Ano ba ang ginawa nila?" tanong ni Tony. "Muntik nang malaglag ang pinagbubuntis ng magiging asawa ko," sabi ko. "Walang hiya ka Dex, magkakaanak ka na. Ikakasal ka na din," tanong ni Tony. "Oo at hindi kita iimbitahan sa kasal ko, at hindi rin kita gagawing ninong ng anak ko, kapag hindi mo nagawa ng maayos ang pinapagawa ko sa iyo," pananakot ko sa kanya. "Huwag naman ganun. Sige na magtatrabaho na ako. Basta ninong na ako ng anak mo ha," sabi pa ni Tony bago niya ibaba ang tawag. Tinawagan ko din sina Mama at Papa at ang mga kapatid ko, para ibalita ang nangyari kay Ellen. Agad naman silang nagsabi na pupunta sila ng ospital. Pumasok ako sa opisina ni Faith, at agad akong lumapit kay Ellen. Hinawakan ko ang kamay nito. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko, kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko. "Kuya Dex, pwede na natin siyang ilipat sa private room," sabi ni Faith. Sinabihan ko ang nurse in charge, na ayusin ang VIP room ng ospital katabi ng opisina ko. Nire-reserve ko kasi yun para sa mga pamilya ko, in case na mga ilangan silang magstay sa ospital. Inilipat namin agad si Ellen ng kwarto. Nagsidatingan naman agad ang pamilya ko. "Kamusta si Ellen at ang baby niyo anak?" tanong agad ni Mama. "Maayos na daw po," sabi ni Faith, "pero kailangang manatili siya ng 3 araw, para masiguro na walang komplikasyon," paliwanag ko. "Sino daw ang may gawa nito?" tanong ni Papa. "Ang kapatid ni Ellen," sagot ko. "Anong plano mo?"
Tanong ulit niya. Sinabihan ko na si Tony na sampahan ng kaso, at para makulong. Muntik nang mawala ang anak ko, kaya kailangang pagbayaran nila ito, sagot ko ulit. Dapat lang kuya, sumusobra naman sila. Alam nilang buntis si Ate Ellen, tapos gagawan nila ng masama, sabi ni Seb. May magagawa ba kami para makatulong sa inyo kuya? Tanong ni Joseph. Di ba ang kaibigan mo ay may-ari ng isang broadcasting company? Gusto kong ibalita nila ang iskandalong ginawa ni Karen Gibson Molina. Gusto kong masira ang pangalang iniingatan niya, sabi ko. Ikaw naman Migs, puntahan mo ang modeling company na pinagtatrabahuhan ni Karen, at ipay-terminate mo ang kontrata niya. Kung kinakailangang gumamit ako ng pera ay gagawin ko. Sabihan mo na lang ako kung magkano, sabi ko. Ikaw naman Seb, puntahan mo ang bangko na pinagtatrabahuhan ni Mark Molina, at patanggal mo din sa trabaho. Sabihin mo bigyan ng bad record, para hindi na makapaghanap pa ng trabaho, sabi ko naman kay Seb. Okay kuya, sabay-sabay nilang sabi. Nagpaalam na ang mga ito, at nagsialis para gawin ang bilin ko. Anak kung kailangan mo ng backup, nandito lang ako. Alam ko hindi madali ang babanggain mo, sabi ni Papa. Sabihan ko na lang kayo Papa kung kailangan na. Ang importante sa akin ngayon ay ang kaligtasan ng mag-ina ko, sabi ko kay Papa. Siya sige babalik na lang kami bukas, para makapagpahinga. Ipagluluto ko na lang kayo ng pagkain bukas ni Ellen. Tawagan mo ako kung may ire-request siyang ipapaluto, sabi ni Mama. Tumango na lang ako. Umalis na sina Mama at Papa. Natira na lang kami ng mga kaibigan ni Ellen. Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ko sa kanila. Gusto muna namin makitang magising si Ellen, sabi ni Jordan. Kumain na ba kayo? Tanong ko. Hindi pa nga eh. May kantin naman dito diba? Bababa na lang kami, sabi ni Alex. Huwag na alam kung napagod kayo sa pagdala kay Ellen dito sa ospital. Ako na ang bibili ng pagkain. Pasasalamat ko na rin sa inyo, sabi ko. Huwag kang mag-alala sa amin. Mahal namin si Ellen at gagawin namin yun kahit ano pa ang mangyari, sabi ni Alex. Umalis ako saglit at bumili ng makakain. Bumili na din ako ng damit na pamalit ni Alex, dahil duguan ang damit nito. Buti na lang at may malapit na department store sa ospital. Kuya, luto na daw sabi ni Mama, sabi ni Seb na nakasandal sa pintuan ng kwarto ko. Natigil ako sa pagmumuni-muni. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko. Oo kuya, nakalimang tawag na ako sayo. Kaso ang lalim ng iniisip mo, kaya hindi mo ako marinig, sabi ni Seb. Kamusta na nga pala yung pinapagawa ko sayo? Tanong ko. Sisiw kuya, hindi na nagdalawang isip ang bangko na tanggalin ang mark na yon. Madami na din pagkakamaling nagawa ang tao na yun, at ang dami daw absent. Baon pa sa utang, sabi ni Seb. Good. Salamat Seb, sabi ko. No problem kuya, sagot naman niya. Bumaba kami at pinuntahan si Mama. Kinuha ko agad ang niluto ni Mama. At saka nagpaalam na umalis. Mabilis lang akong nakarating sa ospital, dahil malapit lang ito sa bahay. Naabutan ko si Ellen na tulog. Naghain ako at saka ko ginising si Ellen. Nagpadala din ng ibang pagkain at cookie si Mama, nang malaman na nandito ang grandparents ni Ellen. Gumising si Ellen at kumain ng pagkaing dala ko. Hindi ko akalain na mauubos niya ang lahat ng dala kong alupihang dagat. Ang sarap talaga magluto ni Mama Letty, sabi ni Ellen. Naku apo, ang dami mong nakain ah. Hindi ba makakasama sa kanya yan Dexter? Tanong ni Grandma. Okay lang po yan kasi dalawa naman silang kumain. Kailangan din po kasi niyang bumawi ng lakas. Pero dapat bukas papakainin ko po naman siya ng gulay, sagot ko kay Grandma. Naku Ellen pag ganyan ka ng ganyan kumain tataba ka. Magmumukha ka ng balyena, sabi ni Oliver. Napangiti ako dahil tawa lang ng tawa si Ellen, at mukhang hindi siya apektado sa sinabi ng kuya niya. Walang hiya ka talagang babae ka. Nang dahil sa'yo nakakulong ang anak ko. Sigaw ng mama ni Ellen nakakarating lang. Susugurin sana niya si Ellen pero napigilan ko. Nandun din ang ama ni Ellen at ang ate Monica niya. Subukan mong saktan ang apo ko, at makikita nyo ang hinahanap nyo. Matagal nyo na palang minamaltrato ang apo ko. Dapat lang yan sa anak mo. Hindi mo kasi pinalaki ng maayos, galit na sabi ni Grandma. Hindi ba maliwanag sa inyo ang napag-usapan natin?
Ito na ang huli na babalaan ko kayo. Galawin niyo pa si Ellen, at babawiin ko lahat ng meron kayo, sabi ni Grandpa. Hindi lang sila ang makakalaban nyo. Mag-ina ko ang sinakta ni Karen at Mark, kaya gagawin ko ang lahat para pagdusahan nila ang ginawa nila, sabi ko. Ma, Pa, Ate Monica, umalis na kayo. Pwede ba tantanan nyo na si Ellen, sigaw ni Oliver. Titig na titig sakin ang ama ni Ellen. Alam kong nanggigigil ito sa galit. Ang mama naman ni Ellen, ay patuloy na nagsisisigaw ng masasamang salita kay Ellen. Nagulat kami nang biglang sampulin ni Grandma ang mama ni Ellen. Hindi pa rin kayo titigil. Pues umpisahan nyo nang mag-empake, at magsialis kayo sa bahay ko. Hindi ko akalain na ang inampun ko ay lalaking walang kaluluwa. Sigaw ni Grandma. Gawin nyo para malaman ng paboritong apo nyo kung ano ang ginawa nyo, sabi ng papa ni Ellen. Anong ibig nyong sabihin Grandma? Tanong ni Monica. Pwede ba umalis na kayo, nanggugulo lang kayo sa ospital ko? Gusto nyo pa ba na tumawag ako ng security para kaladkarin kayo? Tanong ko. Umalis silang galit na galit. Grandma, ano yung sinasabi nyo? Ampun ba si Papa at sino ang sinasabing apo ni Papa? Tanong ni Oliver. Tangulang ang isinagot ng matanda.